Sek, tinitignan ba din ninyo yung possibility na baka may nagkakanlong na kay Atong Ang? Siyempre. Oo. Ang daming pera nun, no? 1 billion a day, kinita niya for 3 years. Can you imagine how much money he has? 1 billion a day for 3 years. So, nothing is beyond his reach kung gano'ng karami ang pera niya. Oo. Even sir sa ranks po ninyo sir, halimbawa sa PNP. Kung current PNP, sigurado ako wala. Sa kanya na, wala. O, hindi na monitor namin, wala. Pero, daming pera eh. Kung gano'ng karami ang pera mo, halos lahat kaya mong bilhin. But I guarantee you one thing, we will find him. At saka ako si Atong, huwag siya magtitiwala sa mga kasama niya. Kasi lahat ng tips na kukuha niya namin ay yung mga galing sa kasama niya rin. So, dahan-dahan siya sa magtitiwala. Oo. Meron daw po kayong mga natanggap na report na siya po ay nasa ibang bansa. Ano po itong informasyon na to? Galing kay Patindongan yan eh. Apparently, nung nag-exodus ang Pogo rito, pumunta sa Cambodia. At nung pumunta sa Cambodia ng 2024 ba? Nag-stop ang Pogo dito? 24, di ba? 24, no? Diba? Tama, July 20. Binigyan sila ng December 2024, di ba? Nag-exodus sila papuntang Cambodia. Pagpunta ng Cambodia, nung pumunta lahat ng Pogo, according to reports, nagkaroon rin ng operations doon si Charlie Atong Ang ng Isabong. So may sarili siyang gaming outfit doon sa Cambodia. Now we are in contact with the police authorities there. Nag-coordinate ng ating PNP para makukuha ng more solid information. Pero ang pag-repatriate ito ay mas effective siguro ay ihintayin natin si Pangulo na kapag-usapin ng kanyang counterpart doon sa Cambodia para sila na mag-usap para maibalik agad dito kung ano doon siya. Katulad lang ginawa kay Arnie Teves sa Timor-Leste, meron siyang Supreme Court ruling na bawal siya extradite. Pero nung hiningi ng ating Pangulo ay binalik agad siya dito, papuntang Pilipinas. So, tingnan natin kung ano mangyayari, kung ano doon talaga siya. Pero Sek, di ba po border po yun ng Cambodia and Thailand? Yes. Itong two countries po ba na to, tinitignan natin? Yes, both of them. Actually, buong Southeast Asia, naka-inform ng counterparts ng GPNP natin. So possible po na naka-establish na network, may mga connections po siya doon? Yes, we're pretty sure na may doon yung overseas isabong operations niya. At paano po siya nakapunta doon, Sek? If we speculate, okay, kasi sa buong Bureau of Immigration, hindi siya dumaan sa any airport. So we speculate kung ando doon siya, ay sa backdoor siya dumaan. Ms. Kim Salinas of A2Z. Hi, Sec. Good afternoon. Kim Salinas, sir, sa A2Z. Sir, ito bang pag-alis po ni Atong Ang? Speculatively. Okay, sir. May tinitignan ba tayo ng mga tumutulong sa kanya based nga po sa inyong statement before? We will do the case build-up. Basta possible na ang lahat. This is speculative. Wala pang nagpapakita ng solid proof na ando doon siya. So until then, kami ay 70%, 70-30, andito pa siya sa Pilipinas. How about, sir, yung isa niyang firearms na hindi pa sinosurrender? Balak daw itong ilagay na loose na lang ito? Ang declaration ng abogado nila ay nawala so much time ago. So, kailangan niya magbigay ng affidavit of loss para doon. Pero kung paano niya ibibigay yun, hindi ko alam kasi kailangan niya pirmahan live yun di ba? Siya may-ari ng baril So, tingnan na natin paano mangyari. Sorry ma'am. Having said that, sir, may ano pa bang mga challenges? Kasi hindi ba parang baka matulad si Atong Ang sa tagal ng panahon na hindi natutugis si Bantag po? Lahat yan makahanap namin. If the government is determined to find someone, they will find him. We have 325,000 policemen. Lahat yan dedicated sa kanilang trabaho. Or we consider them dedicated. So, gagamitin natin na lahat ng resources namin para makahanap siya. Hi, Sec. Good afternoon. Sec, kay Ang muna, ano yung connection niya? Why Cambodia and Thailand yung... Kasi lumipat doon lahat ng Pogo So, lahat ng illegalista rito,
Alam mong illegal eh, illegalista, kapwa legalista rin ang hinahanap niya eh. So, nung nakita niya maluwag doon siya pumunta. Doon siya officer ng operations siya. Isa kay Con naman, mention sa isang interview ata, nasa Lisbon, Portugal, at nasa isang gated community. Paano po yung pakwento lang, sir? Ganito yan ah. Ang Portugal at the Philippines ay walang extradition treaty. So, nag-issue parang nagkaroon ng programa ang Portugal ng Golden Passport. Ibig sabihin, kung mag-invest ka ng konti ron, ng halaga, bibigyan ka nila ng Portuguese passport. Ang batas nila, if the offense was committed before the granting of the passport, pwede nilang pwede siyang extradite. But kung hawak din na yung passport at nakumit niya yung offense, ay hindi nila i-extradite. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So, naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipafile namin sa kanya. Criminal talaga. May escape route siya eh. Alam niya kung paano tatakas eh. But sec, he is under surveillance dun sa Yes, gated we community know na the yun. exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok, parang Forbes Park. Parang Forbes Park eh. Pero hindi rin siya lumalabas ha. Ando doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa maliit na lugar. So, again, he's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayan, hindi niya ma-enjoy pera niya, mga anak niya, miserable yan doon ngayon, wala silang makausap rin. So, he's a poor man with a lot of money. Quincy Kahilig of Radio Pilipinas. Ay, good afternoon po, sir. Tatanong ko lang po kung kamusta po, sir, yung pakikipagtulungan naman po ng mga pamilya po nitong nila Atong Angat ni Zaldico po. Nakikipag-ugnayan po ba sa inyo, sir, sila? Hindi pa. Wala pang ugnayan mula sa pamilya. Okay po. Yun lang po. Thank you po. Sec, kay Atong Ang, possible kaya na gumamit siya ng passport na hindi talaga niya passport para makaalis siya? Mahirap na yun eh, kasi ngayon meron ng standardization ng passport, yung mga e-gate. So, mahirap na kumuha. As far as we know, wala siyang Portugal or Spanish or Malaysian passport. Wala siya nun. So ang ano niya talaga, area niya ngayon, possible, Southeast Asia. Southeast Asia, ang hinahanap natin, titignan namin. Madali kasi mag-blend din sa Southeast Asia. Hindi siya mag-stand out mo. Magkakamukha tayo lahat eh, di ba? Well, despite sa sinabi ng Estonia na mukha tayong unggoy, tingin ko naman magkakamukha tayo lahat eh. From Indonesia, Malaysia, di ba? Magkaisa itsura natin eh. Pag nasa Vietnam ako, kinakausap ako ng Vietnamese eh. Kaya, di ba kung kayo napunta rin sa ibang bansa, tingin sa inyo, local rin kayo, di ba? So, madali mag-blend din sa kanila. Sir, nabanggit mo kanina na mag-ingat din siya dun sa circle niya, ng mga bodyguards niya, kasi sila rin ang naglilik sa inyo, sa mga intel niyo. Oh, sila rin talaga. Pamanatakot pa eh, pag tumatawag eh. Pero siya sabi ang doon. Tapos, we arrived mga 1 or 2 hours later na nakaalis na. So, naka-8 raid na kami in the last 1 week. 8 locations na kami. From Porac to Albay to Negros. Ang dami na namin pinuntahan eh. Pero mahanap namin yan. And follow up lang po, kay Zaldico po, tayo po ay nag-freeze na po ng assets niya para ma-pressure nga po siya. Kay Atong Ang po ba, may ganun din tayo magiging efforts? Parating na yung sa kanya. Kasi kakalabas lang ng warrant sa kanya. I think next is AMLC. Tapos unlock fraud. Pa-freeze na yung accounts. Bea? I have no idea. DOJ dapat tanong nyo. Sila ang may alam yan. Billions and billions and hundreds of billions ang meron siya. Sec, one more question.